Ako nga pala si Anjo. I've been doing live music production for the past 20 years. Sa 20 years na yun, nagkaroon kami ng ups and downs, countless failures para sa mga nasa same journey or nagbabalak pa lang pumasok sa industry na to. Sana may matutunan kayo sa video na to. Hindi, papunta na yata. Papunta na? Unahin mo si Philbert kasi kanina pa kaping kasi eh. Gutom na yata siya. Vegan, di ba? Wala tayong vegan eh. Sa pagpili naman ng venue, minsan tinitingnan nyo yung details kung kailan ba yung show nyo, weekends ba or weekdays. Usually, ang weekends is mas mahal kaysa sa weekdays. Pero, yun din naman ang time na nakakalabas yung mga tao, especially mga Filipinos, para manood ng concert. Kung gusto nyo bang show is all ages or 19+, ang all ages, mas mahal kasi may risk para sa venue para papasukin yung mga underage na ma-expose sa alcohol. Kaya pag pipili kayo ng show, either 19+ or all ages. Pag 19+ naman, mas makukuha mo ng mura ang venue kasi nakakadagdag yung alcohol sa sales nila. And ganun naman, minsan makakakita ka rin ng venue na ginagamit ng ibang producer. Oh, yung venue na to, mas mura. Ang difference naman nun is yung venue na yun may be empty. Wala pang lighting, wala pang stage, which is parang bare lang siya. So, ang ibig sabihin nun, kahit mura yung venue, yung dadagdag yung cost mo kasi kukuha pa ng vendors para sa lighting, sound, minsan mga chairs pinoprovide din. Nagsimula kami noon nung nagbubook lang ng mga banquet hall, parang mga 300 people na capacity. Tapos hanggang natutunan nga namin na pwede mo palang i-book yung mga sikat na mga music venues sa downtown, sa like Rancho Relaxo, El Mocambo. Tapos hanggang sa dumating kami na nag-book ng Opera House kasi doon namin ginawa yung first ever international concert namin na si Kichi Nadal. And from there, nagkaroon rin kami ng sarili naming music venue na every week meron kami production para sa mga local artists. At hindi lang local artists kasi binisita kami doon ng Slapshack, tapos ng iba't ibang mga sikat na mga artist. Tapos hanggang sa, sinubukan ko rin mag-tour na kasama yung Kamikaze, Up Dharma Down, tas Ben and Ben. At syempre, yung mga favorite artist natin na Parokya ni Edgar. Naging part din ako, nagawa din namin yon. So from 50 capacity venue, hanggang sa 1,000, hanggang sa 2,000 across Canada. Kaya marami talaga akong insights na pwedeng i-share sa inyo. So pag nasa Montreal kayo, Rue Street, Avenue. Kaya nga ang ganda ngayon dahil kasi may Uber na, napapadali tuloy yung paglalakwatsa mo or yung pag-explore mo sa isang city na tulad ng Montreal na parang may language barrier pero mas enjoy, di ba? Ang venue natin is Club Soda. So usually pag magbubook ko ng venue, titignan mo muna kung ano yung capacity. Para sa lugar na to, nasa around 800 ang capacity. Tapos titignan mo rin yung audio, which is yung front of house, tapos yung monitoring. Tapos kung ano yung mga gamit, usually yung mga gamit na ino-offer nila o na pwede nilang i-provide sa'yo. And nandiyan rin yung lighting. Maganda yung lighting dito, parang kumpleto na. Minsan, pag halimbawa, yung ina-ask, nasa tech rider ng mga banda is mas
like kulang sa venue, pwede kang pumunta sa mga third party. And isa rin sa mga pinaka-crucial dyan is yung backline na gusto ng banda pagdating nila dito, provided na lahat. So dapat makakahanap ka whichever city na pupuntahan mo, may mga backline companies na dyan, or kayo mismo kung gusto nyong makatipid, kayo mismo ang magpo-provide ng backline. Kung halimbawa nagpo-produce kayo ng artist and ang nasa mga tech rider nila is kulang or hindi ma-provide ng backline, minsan binibigyan kayo ng alternative na other brands or other makes para sigurado na within specs pa rin ang pinoprovide nyo. And when it comes to ticketing naman, iba't ibang venue, minsan exclusive sila sa mga certain vendors like Ticketmaster. And kung sa mga venues naman na walang ticketing o hindi sila exclusive, pwede kayong pumunta sa mga Eventbrite, Ticket Gateway. Maganda na yung system nila kasi ang gagawin na lang nila, i-charge nila, meron silang service charge na minsan pinapasa na nila sa user. So, ikaw parang isi-set up mo na lang and mas mapapadali yung trabaho mo. And isa sa mga pinaka-importante dyan is ang audio. Pero nandito si Philbert para magbigay ng mga insights. So ngayon, ang laking ginhawa, kasi ang kadalasan ng mga venue ay nag-update na rin ng mga system. Usong-uso na rin ngayon yung mga nagmo-multitrack o baka kailangan nilang i-stream o again i-record. And unlike dati, nung natatandaan ko, talagang kailangan lagi mong dala-dala yung rig mo para i-split yung signal from the front of house or monitor na napaka-bulky, napakalaki. Ngayon ay dahil nga sa technology, through IP, isang Ethernet lang kailangan mo, ay makukuha mo na, makakatap ka na sa ganung mga signal. So, importante na makipag-communicate sa technong sa venue para malaman kung paano ang pinakamadali na setup. So, kunwari, sa ngayon, usong-uso yung Dante na protocol over IP. So, ibig sabihin yan, kung compatible yung system sa venue ay isang kable and makuha mo na lahat ng multitrack. And ngayon din uso yung mga gumagamit ng mga in-ear monitoring and same approach din dahil nga sa IP technology ngayon, ay through Dante o AES ay isang kable, plug ka lang doon at mas madali talaga. Pero again, importante is makipag-communicate sa venue. And nag-change na rin ng landscape ng live music production, especially sa pag-capture ng video. Nandito naman si Jeff para magbigay ng insights. So ngayon nandito tayo sa venue ng Club Soda and nag-set up tayo ng multiple cameras, 6 cameras. Nung bago lang ako nagsimula, years ago, yung mga venue na ganito, isang camera lang usually gamit nila and sinushoot lang nila yung wide shot ng stage and usually pang reference lang din ng banda and pinapakita lang din minsan sa likod ng venue, nakikita nila kung ano yung nagtutugtog sa harap. Pero ngayon nag-level up na, halos lahat ng venue ngayon level up na multicam na rin sila kasi gagamitin nila for live stream. And minsan ginagamit din nila, minsan binibenta nila sa mga fans ng banda. So yun yung gagawin natin ngayon dito, meron tayong 6 cameras and merong wide shot, merong slider, merong handheld, merong mga naka-rig. May iba't ibang lens din na wide, may zoom, merong mga close-ups. So iba't ibang angles and then pag in-edit natin to, marami tayong mga iba't ibang shot, iba't ibang angles na sobrang dynamic, lalo na kung fast-pacing music, fast din yung mga cuts, mafe-feel ng mga viewers yung music na feeling nila nandun talaga sila sa venue. Kasi yung leading up to the event, minsan yun yung pinaka-hectic kasi parang on-call ka palagi. So, i-make sure mo na
parang naayos mo na lahat prior to the event. Yung pagka-hectic nga is yung nakukuha yung oras mo na minsan nasa work ka, tapos part lang to ng work mo, tapos nakukuha yung sa pamilya mo na mismo. Yung mga phone calls na kailangan mong sagutin, yung mga emails na kailangan mong replyan, like nandun hindi ka binibigyan ng tamang oras. So para sa akin, worth it pa din na hopefully, naging part din ako ng journey nila as an artist. So for the past 20 years, naging grateful ako na nagagawa ko yung gusto ko. Tapos sinasabi nga nila, alam ko cliche na parang pag minamahal mo yung ginagawa mo, parang hindi trabaho. And ganun ang nag-bring sa akin sa buhay ko. At sa buhay din ng iba na yung mga kasama ko dito since day one. Like sila at nag-e-enjoy. So marami ang nakakita ng evolution namin na mga maliliit na gig hanggang sa ngayon fini-feature na natin at hina-highlight natin ang local artist. At yun ang gusto talaga namin para magkaroon tayo ng industry. Pag nagdulot yon or nag-bring ng joy yon, like masaya kami sa ginagawa namin.